maaari po bang imbitahin na bawat isa bigay ngayon, bago tayo mag-umpisa, sige po, mag-ikot-ikot po na tayo kung saan po natin yung ating mga kasama kung ano yung kanila naging ilagay. At sabihin niyo po na
piling Let's praise the Lord. ang puso ko'y sumis. Papurihan natin ang ating Panginoon dahil ang ating Diyos ay kailanman hindi nagkukulang sa pang-araw-araw nating buhay. Lahat po ay binibigay ng ating Panginoon, even His only Son, para lang pumaligtas tayo sa ating kasalanan. Tunay nga na kapag nananahan tayo sa presensya ng ating Panginoon, walang kakulangan sa buhay natin. Meron, kakaunti, pero pinupunan po yun ng ating Panginoon Jesus. That's why we praise, shout to the Lord na kahit kailan ay hindi siya nagkukulang sa atin. Let's sing. Hallelujah. Praise the Lord. Pag-asa ko na ikaw ang buhay ko, Jesus. Basta ikaw ang kasama, panatag na.
ikaw ay namatay para sa amin. That's why we are here to praise you. Nararapat lamang na ikaw ay papurihan. Nararapat lamang na ikaw ay dakilain at kilalanin. Because of what you have done. Papuri sa iyo, Jesus. Once again, hallelujah.
Pagsamba sa Panginoon. As we open in prayer, let's remain silent before the Lord. Damin po natin sa ating mga puso ang kanyang presensya. The perfect peace that is living inside our hearts. Sa umagang ito, mga kapatid, the Lord is pleased. He is happy that we worshiped Him in singing, in music, even as we presented our lives before Him today. Let us enjoy the presence of God, the peace that surpasses all understanding, the peace that satisfies the longings of our hearts, the peace that calms our fears and our worries, our anxieties. Jesus is here, the Prince of Peace and the King of Peace Himself. Hallelujah! Panginoon, kami labis na nagagalak. Nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tunay nga, Panginoon, that the joy of the Lord is our strength, O God. Nararamdaman po namin ang lakas, ang kalakasan ng aming mga katawan, ng aming mga kaluluwa at spirito because of you. You are our life and the length of our days, O God. Maraming salamat, Panginoon, because in spite of and despite of everything, you remain faithful and true. At tunay nga, Panginoon, that heaven and earth will pass away, but your words will remain forever. Jesus, you are the living Word. Hallelujah! Salamat po, Panginoong Jesucristo, that you are the same yesterday, today, and forever. Nothing in this life, oh God, could satisfy us, Lord. Nothing in this life could make us joyful and happy and rejoicing because of you, Lord Jesus. Hallelujah! Salamat, Panginoon. You are the bread of life that satisfies our hunger. You are the living water that satisfies our thirst, oh God. You are life. You are the life that we live, the truth that we believe in, Lord, and the way that we will walk on forever. Salamat, O Diyos, sapagkat wala na po kaming hahanapin pa. We are complete in Christ. Hallelujah, Lord. There might be some problems in our hearts. Maring may mga bagay, Lord, that displeases you, Lord. Sa oras na ito, Panginoon,
We are asking for your forgiveness, even for your cleansing. Cleanse us and sanctify us and purify us, Lord Jesus, so that we can stand holy, righteous before your very presence, O God. Salamat, Panginoon, for once again, we are lifting up to you this country, the Philippines. Ito po ang bansang ibinigay mo sa amin. Therefore, this is the country that we will love, the country that we will lift up to you, because we believe, oh God, you have your own plans and purposes for us as a nation, and we believe, Lord, that that you love all the Filipinos, Panginoon, from the youngest to the oldest, Panginoon. Salamat that we belong to you, and you are the hope of our nation. Whatever is going on in this country, we believe, Lord, that our country is in your hands. And we believe, oh God, that we are facing a bright future because, Lord Jesus, you are here yesterday, today, and forever. Therefore, our hearts are steadfast and we are secured in your love. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming bansa, ang mga leaders ng bansang ito, Panginoon. O Diyos, kilala mo po ang bawat isa sa kanila. And we believe, oh God, that we are living in a time when you are rising up, that you are taking your place in this country. You are the only one, the Lord of Lords and the King of Kings. And so we declare today that the Philippines belongs to the Lord Jesus Christ. Let us say that. The Philippines belongs to the Lord Jesus Christ, now and forever. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Even prepare our hearts so that we may receive what you have prepared for us today as we pray in Jesus' name. Amen. Ang mga magulang ang magiging model, example ng pananampalataya to teach their children diligence. Mga kapatid, that parents should be providing for the children's needs. Okay? Not only in the spiritual, but also for the material needs of the children. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Okay. So, ang ating pong topic ay ang ating pag-uusapan. It's been a while na nakafocus tayo sa hope because ang ating panahon ngayon, without hope, it's really impossible to be sane. No? Parang talagang ang kapaligiran ay punong-puno ng kahihintakutan. So we are very blessed having Jesus, the source of our hope. No? Kasi without Jesus, I don't know kung saan na po tayo pupulutin. Baka tayo ay nagbubuhol na ng ating buhok. Okay? So let's pray. Magmanalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat. Una sa lahat, for giving your Son, Jesus Christ, as our Lord, Savior, King, Healer, and the Baptizer of the Holy Spirit. Lord, ikaw na po, all in all, ikaw lang ang aming kailangan, wala nang iba. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil tinawag mo kami sa iyong kaharian, Panginoon, at ngayon, inari mo kaming iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, sa journey namin sa mundong ito na kasama ka, at patuloy mo kaming sasamahan. As of this time, Father, we commit to you our
our lesson for today, override my preparation, and we inviting the Holy Spirit, Lord, na ikaw ang mag-control ng lahat ng bagay. Lord, we believe in your word and we open our hearts, O God, na matabang lupa upang ang iyong salita ay tumubo, tumanim dito at makita ito sa aming buhay. Lord, marami pong salamat pag itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, giving back hope, a shared hope, and a shared life. Okay, so alisin na to. May kasabihan na we cannot give what we don't have. Tama po ba yon? Siyempre, kung ano ang itinanim, yun ang aanihin mo. Kung meron kang nilagay sa bulsa mo, yun ang kukunin mo. Kung wala, wala po tayong magagawa. Giving back hope means sharing the hope, or in Filipino, it's pag-asa na natanggap mo. Sino dito po ang nakatanggap na ng pag-asa? Yes. No? Alam nyo ba ang pag-asa is a person? Hope is a person. It is in the name of Jesus. Si Jesus yung tinanggap natin. Kaya it's very impossible na makarinig tayo ng isang Kristiyano, wala na akong pag-asa. Kung tinanggap mo si Jesus, meron kang pag-asa. Okay? Okay, so in a spiritual sense, it's about reflecting on God's love and hope to others and being a source of light in someone's life. It's a way of paying it forward and creating a ripple effect on hope and kindness. So, ano ba yung giving back hope? So, tinanggap natin ang hope, nasa atin ang hope, kaya dapat din nating ibigay din ito sa ating kapwa. Okay. So, hindi lang po ang mga believers ang nangangailangan ng hope. No? No? Lalo po ang mga unbeliever ang nangangailangan ng ating hope. Alam nyo ba, merong biro pag umuulan, ayokong lumabas. Bakit? Matutunaw ako. Di ba asin ako? Okay? So, hindi po yan dapat applicable sa atin. We are the soul of the earth. So, if it's raining, I don't want to go out. No? Dahil matutunaw ako. Pero mga kapatid, tayo po, alam nyo ba, kaya napipreserve pa ang mundo because we are still here. Okay? Nung nakaraang bagyong Yuan, nakasilip lang ako sa bintana. No? Ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin, at bumagsak ang ilang mga puno. Sabi ng Holy Spirit said to me, you know, Anita, even the nature groans for the coming of my son. Kahit ang nature, talagang nag-aalboroto na sila. Dumating na sana, Maranatha, Maranatha. Come, Lord Jesus. Kasi look at our nature ngayon. Before, nung pag nagbabaha, nagsisink in lang ang tubig. Ngayon, pag nagbabaha, dumadaloy ang tubig. So talaga pong the nature is really groaning for the coming of our Savior Jesus Christ. Sabi dito, in the Bible, hope, ang pag-asa is not a wishful thinking. Hindi ito pangarap lang. It is a confident expectation, a deep trust that God will do what He has promised. It is rooted in God's character. It trusts that God is faithful even when the circumstances look impossible. So, ang hope po natin, ito po ay nakabangga sa Diyos. Wala po, hindi totoo ang hope na wishful thinking lang, sana. Ngayon, ang hope po natin bilang mananampalataya, ito po ay nakasandal sa pader, sa matibay na pader na hindi mabubuwag ng panahon. Okay, habang nagbubulay-bulay ako kagabi, may pumasok na tanong sa isip ko, no? So, about the giving back hope, a shared hope, and a shared life. Ito po'y patungkol sa ating pagkatao. Sabi ko, ang sabi dito, you give your hope, then you share your hope, and you live in hope. Sabi ko, ito po ang tanong ng isip ko. Ito po ang tanong ng isip ko, no? Sabi, the need for hope. Sabi dito, hope deferred makes the heart sick.
Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Di ba po? Okay, meron na, itong tanong kong ito, sabi ko sa sarili ko, is our brain wired to hope? Ang utak ba natin ay equipped to hope? Ewan ko, bakit ko na itanong yan? Oo nga ba? Kayo po ba? Kayo po ba? Sa palagay niyo po ba ang ating utak ay nilikha ng Diyos to hope? Sino pa nagsasabing hindi? Amen. No? Tingnan niyo po, napakaganda ng Panginoon, no? Nag-utos ang Diyos na dapat hindi ka mawalan ng pag-asa. Nag-utos ng Diyos na you should have hope. At yung utos niyang yon, yung command niyang yon, hindi niya, okay, maglaba ka, o bahala ka na, wala kang washing machine, wala kang sabon, wala kang everything. Pero nang sabi ni Lord, have hope. No? Nung binigay ng Lord ang instructions na have hope, ang atin palang utak is wired. No? Sabi ko, wow. No, I'm really fearfully and magnificently created by God. Kasi hindi lang pala tayo inutusan. No, na inutusan ka na, bahala ka dyan kung paano mo gagawin ng hope. Pero yung ating brain pala, there's 3 parts of our brain is wired to hope. No? Kasi pag hindi, wala, it's just a wishful thinking. At yung 3 parts of our brain na yan, when we're starting to hope, nag-a-activate siya, nagko-connect siya. No, nagko-connect siya. Tapos there is a substance in our brain that we call it dopamine. Yung dopamine na yun, ina-activate niya yung 3 parts of our brain. Hindi ko na po na, sabi dito, hope is a brain function. In modern neuroscience shows that hope activates specific parts of the brain, specifically the prefrontal lobe. Ito, no? Then the dopamine pathway. Ito po itong harap na ito yung prefrontal lobe. Then sa ilalim yan may chemicals na ang tawag ay dopamine. Ang dopamine, kinocommand niya yung 3 pathway. So first, pag na-excite ang dopamine, pupunta yan sa mga muscles. Ewan ko yung mga nurse dito. Then the second, i-command niya ang mga organs. Then the third way is, meron pang isang part under the prefrontal lobe na isang parte ng utak about the decision-making, planning. Okay? So yung create ni Lord ang ating brain for us to hope. No? Kasi kinuman niya, you need to have hope. So, the Lord has created our brain na nag-hope siya. So, imagine that hope, no, napapaanggana niya yung ating prefrontal lobe at nag-uutos, nag-activate sa dopamine para utusan niya ang parts ng our body. Kasi when we hope, anong nararamdaman natin pag may hope tayo? Are we sad? Excited. So, yung dopamine, pinupush niya, binobombahan niya yung area, the area of our brain to excite you. No? To excite us. Then, ang sabi po dito, hope activates the parts of the brain responsible for motivation, resilience, emotional regulation, and future planning. Without hope, the brain struggles. Without hope, it strives. So, ang brain natin, ina-activate yan pala ng hope. Ang galing ng Lord, Hindi lang niya sinabi, uy, umasa ka. Kundi, pag umaasa tayo, meron palang nangyayari sa brain natin. Yung mga neurons, actions, nagkukonek-connect sila, parang may electricity na nangyayari doon. Then, the dopamine, pinu-fuel niya yung ating muscle, yung ating planning, yung ating pananaw, binubuhay niya, lumalabas, tumitibok ng mabilis ang puso natin. Pag nang-excite kayo, di ba? Yung puso, dug, 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 dug. Tapos gusto mo nang gawin yung gusto mong gawin. Ay, gagawin ko to, papasa ako, mag-aaral ako. Ay, hindi, magiging tapuhan ako. Ay, mapopromote ako. Because yan ang nagagawa pala ng hope. God is so good. No? Sabi dito, ano naman ang nagagawa
ng walang hope. Kaya nga sabi dito, yes, matagal ka naghihintay sa iyong pag-asa, pero mangyayari ang iyong pag-asa. Yung salita lang na pag-asa, it connotes positive thing. Di ba? Pag sinabing may pag-asa, pag man narinig mo yung salitang pag-asa, ikaw ba'y nananamlay? Nananamlay ka ba? Meron pang pag-asa. Kasi may power ang hope. May power pala yun. At alam ng utak yun. Tingnan nyo, napakaganda. Oh no, alam nyo, nung nagme-meditate ako nito, kinikilabutan ako at umiiyak ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, mahal na mahal mo kami. Kaya pala, sinabi ng Lord, magkaroon ka ng hope. Kasi nakasulat sa Bible, di ba? We are more than conquerors in Jesus Christ. Bakit? Kasi there is hope. No, without hope, hindi sasabihin ng Lord yan eh. Kaya napalam nyo kapatid, ako'y nagkakaroon ng kauhawan ng salita ng Diyos. Nagbabasa ako ng Bible araw-araw. Alam nyo, ang from Genesis to Revelation, nagko-connect siya. Wala siyang mali. No? Wala. Kung kinukonfirm ng Genesis, ay ng Revelation ang Genesis, kinukonfirm ng bawat Word of God ang 66 books ng Bible. So, mga kapatid, it's really important to read your Bible every day. No? Itong anak ko po, pinagpipray ko, itulungan niyo akong yung pag-pray si Hannah. Kasi mag-2 months na siyang hindi nakakasimba because of her duty as a nurse. Sabi ko, pwede bang mag-request ka ng Sunday? Wala kang duty. Mami, hindi. Kasi 12 hours nga ako. So sabi ko, ang ginagawa ko sa kanya, anak, hindi mo hindi kumakain ng iyong espiritu. Hindi siya kumakain. Kumakain ka lang. Kaya ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu ay mananamlay ka. Nakikita yan sa ugali. Tingnan nyo ang mga hindi mananampalataya na hindi nagsisimba. We are not judging them. Nagkakaroon po ng sablay sa galaw at pananalita at pag-uugali. Kaya napakahalaga po. Imagine that, and when we read the Bible, yung brain natin gumagana because our brain is wired to read the Bible. No, ang pagkain niya kasi ang pagkain kasi ng ating kaluluwa at ang lalo nating espiritu ay ang salita ng Panginoon. Pag walang pag-asa, meron ding nangyayari sa brain. Sabi dito, hopelessness is not just an emotion. It is a neurological shutdown of future thinking. Tingnan niyo yung mga taong nawawalan ng pag-asa, matamlay, ayaw kumain, ayaw maligo, ayaw na makipag-usap, until na mag-shutdown ang brain because wala na siyang hope. Kaya nga mga kapatid, totoo talaga ang salita ng Diyos that hope deferred makes the heart sick. Then, let's continue po sa susunod. Dito po. Okay. The need for hope. Bakit natin kailangan ang hope? Para tayo ay continuous na mabuhay. No? Mabuhay tayo ng hindi matamlay, hindi lumalaban, kundi mabuhay tayo ng masigla. Ang pinakahuling mawawala dapat sa atin ay hope. At hindi naman yan mangyayari. Dahil si hope is a person. It is in the person of Jesus Christ. Okay? Okay, that's why, yun po ang dahilan bakit we need hope. We need hope because God is the source of hope. Imagine that. Sabi ng Diyos, you need to hope. Saan nanggagaling ang hope? Sa Kanya din. No, siya ang nag-utos, siya ang nagbigay, siya din ang magsasagawa. Para bang senyorita tayo sa Diyos. Parang utusan lang natin ng Diyos. No? Actually, minsan nga, ang tingin natin sa Diyos, bangko eh. Ang tingin natin sa Diyos ay utusan. Lord, gawin mo to. Lord, pengi nito. Lord, ganito. Gusto ko po ganito. Gusto ko po ganito. Pero, God is so faithful. Kahit minsan ganun ang trato natin sa Kanya, hindi siya nagkulang, di ba? Hindi nagkulang ang Diyos because He is the source of hope and it is anchored in His promises. Di ba? So, ang hope natin, naka-anchor yan, naka-anchor sa pangako ng Diyos.
Walang hope, walang pag-asa na naka-anchor sa kamatayan. Ako ay umaasa na malugi, ako ay umaasa na matalo. Walang ganun. Pag ikaw nag-hope ka ng maganda. Tama po? Okay? So hope po, sasabi nga sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, ang Diyos ang nag-utos na mag-hope ka, create ni Lord ang ating brain to hope, and it is the Holy Spirit that ignites the hope. No, ito yung nagpa-fire pa sa atin, no? So, then sabi, and the source of our hope is Jesus Christ. Saan ka na? No? Alam nyo, laliman nyo po ang pagbabasa ng Bible at mag-meditate kayo para makilala nyo ang Diyos. Kasi ang hope po natin nakabanggayan sa pagkakilala mo sa Diyos. Okay? No? So, God is the source of our hope. Jesus Christ is our hope. Then may tanong po ako, how well do you know your God? Gaano mo kakilala na ang Diyos mo? Gaano mo nakakilala si Jesus? Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa katabi mo, how well do I know my Savior? Ano na ang ginawa nito sa akin? Ano na? Ano na? Ngayon po, sa paggawa ng lesson planning, sa pagtuturo po bilang isang teacher, pag nagtuturo po kami ng isang concept, 3 lagi ang target namin sa pagkatuto. Una, cognitive, tama ka dyan, teacher. Then, behavioral and behavioral yun. Cognitive, emotion, and behavior. No, ganito po, no? Sa ang target natin sa pagtuturo ay 3 lagi. May natututunan, nababago ang galaw, at ano pa, nagagawa niya na. So ngayon po, kung kilala mo ang Diyos, dapat may pagkatuto. Sabi kasi, learning is the change of behavior for better. So, merong pagkatuto pag merong pagbabago ng galaw, pag-iisip. Tama ba, sir? Okay. So, walang pagkatuto ang isang mananampalataya kung wala siyang experience sa kanyang Diyos. Naintindihan niyo po yan? Kaya ang tanong ko po, how well do you know Jesus? How well do you know your God? No? Na-experience mo na ba siya? Sa anong aspeto? Naramdaman mo ba siya? Nagumalaw sa buhay mo? Okay? Na-experience mo na ba siya sa buhay mo? Kapatid, itong 3 bagay na ito ang dapat nating asahan this coming year 2026. No? Yung mga hula-hula, hindi yan totoo. Kahit walang hula, talagang darating ang paghihirap dahil nakasulat yan sa Bible. Mga kapatid, darating ang kapighatian, darating ang paghihirap, patuloy na tataas ang presyo ng lahat ng bagay, ang patuloy na magiging masama ang tao, patuloy na may manglalamig. But ang 2026, mga kapatid, is good na may plano ang church that this coming 2026, magiging intense ang discipleship. Di ba, Pastora? Mag-intense, enroll yourself in discipleship so you will be able to know your God. Hindi lang know intellect, kundi ma-feel nyo siya, maranasan nyo siya, ma-share nyo siya. Papahirap ng papahirap ang buhay, ang itlog, 10 piso na pala, 10 piso na pala isa. No? So, yan lang ang basic na ulam ng Filipino. So, okay? So, pamahal ng pamahal, mga kapatid, pag wala kayong hope, at okay, may hope kayo, pero hindi nakabangga sa salita ng Diyos. Hindi mo alam, kilala si Jesus, hindi mo siya kilala ng malalim, hindi mo siya naranasan, hindi mo siya naramdaman. Nako kapatid, ang hope mo hanggang kisame lang at manginginig tayo sa takot. Okay? Ang una kong tanong, how well do you know Jesus? The second question is, why do you believe what you believe? Bakit mo pinaniniwalaan yung iyong pinaniniwalaan? Nakuha nyo? Why do you believe what you believe? Bakit andito ka? Bakit andito ako?
Ito ba ay, ang nagtulak ba sa akin dito si Pastora? Ang nagtulak ba sa akin, ganyan, libre lunch and everything, masaya, andun yung friend, andun ang crush, andun si blah, blah, blah. Okay? Why do we live what we believe? Ito ba yung nagtulak sa'yo dito para umaten ka, para umupo ka dyan? Kapatid, ito ang mga panahon na dapat sigurado na tayo sa lahat ng bagay. Yan lang ang magpapalakas ng ating loob. No? So, the two question is the foundation of sharing hope to others. Kasi you cannot have what you don't have. Paano mo ma-share si Jesus? Hindi mo nga naranasan eh. Napakababaw lang ng pagkakilala mo kay Jesus. Hindi mo siya na-experience. Ano ang ma-share mo? Wala. Wala kang ma-share, kapatid. Andiyan ka lang. No? Banggain ka lang ng isang tanong ng Iglesia ni Cristo. Mangangapa ka na. Paano mo maipagtatanggol si Jesus? Hindi mo nga siya nakilala. Kaya nga po, sabi dito no, sa Hebrews 6:19, we have this hope as an anchor of our soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Imagine yung hope natin, no, sa Lumang Testament, yung pagsamba, hindi tayo magsasamba-samba, hindi tayo makaka-direct worship sa Lord. At hindi mapapatawad basta-basta ang ating kasalanan unless na may dugo o may hayop na ikinatay, na pinatay ang isang priest para ialay sa mga kasalanan. Nung namatay si Jesus, binigay niya ang kanyang katawan, nabuhos ang kanyang dugo, nahati po yung napakakapal, 12 inches thick, na kurtina sa temple, mula taas hanggang baba. Dahil po, natapos na naganap na ni Jesus ang pangako ng Ama na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, na ang kapatawaran ng ating kasalanan, isang beses lang ginawa, si Jesus lang ang gumawa nun. Tinapos niya ang lahat. Tayo po, ang simbahan natin ay Foursquare. Dapat po, kilala natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang Hari ng mga hari, ano pa ba ang ating manggagamot, at si Jesus bilang tagabautismo sa iyo ng banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, i-desire nyo na makilala si Jesus ng malalim at ang banal na Espiritu Santo dahil siya lang ang ating pag-asa sa mundong ito. Halimbawa, wag naman, may maiwan sa atin sa rapture. Panginoon ko, talaga. No? Halimbawa, sabi kasi sa Bible, meron daw maiiwan. At halimbawa, no, sa papahirap ang panahon, no, nadaya ka pa dahil hindi ka umatin ng discipleship. Mangyayari yun, kapatid. Baka dahil sa gutom, no, may anak ka, wala kang pambiling gatas, wala kayong pagkain, and everything. Kung naiwan ka sa rapture, tapos hindi ka makakabili kung wala kang tatak, abay, baka ibigay mo si Jesus, baka isuko mo si Jesus over food. Kaya kapatid, hindi biro-biro na ang ating pagsisimba. No? Hindi po biro-biro na, no, ang ating Biblia. Kilalanin niyo si Jesus, laliman natin, maranasan natin siya. Dahil pag naiwan tayo sa rapture, wala na ang Holy Spirit. Tama ba, Pastora? Iiwan niya na. Ang mga tao ay laging masama na kasi wala nang nagkukonvict sa kasalanan. Kung naiwan ka na bilang mananampalataya, ikaw lang ang parang may conviction dahil noong tinanggap mo si Jesus, andiyan siya. So alam mo na ang tama o mali. Papaano pag naiwan ka, kapatid, sa rapture? No? Papaano yun? Kaya po sa Crossroad, sabi ko kay Ate Beth at saka kay Ber, kada tapos ng Bible study, magpatanggap ka ng magpatanggap. Baka nung unang tanggap, gumaya lang kasi andyan si Ate Beth. Baka yung sunod, ginaya lang, o ganito lang. Kailangan laging magpatanggap sa Panginoon. Tiyakin nyo na si Jesus ay nariyan sa puso mo. Tiyakin po natin yan. Ako po, everyday ko tinitiyak yun. Next, ito po ang sinasabi ko, ano ang mai-share mo kung
Wala, hindi mo kilala si Jesus. Kilala mo lang siya kasi naririnig mo, Jesus, Jesus, Jesus. No? Hindi mo siya kilala ng malalim. Anong maisishare mo? Sabi nga, we are called to encourage one another and to carry each other's burden. Itong pagkatawag sa'yo, asin ka. Asin ka ng sanlibutan. Ano pa yung isa? Ilaw ka ng sanlibutan. Paano kang aalat kung hindi mo kilala si Jesus na source ng iyong hope? No? Paano ka magiging maalat kung ang hope mo mababaw lang, hindi mo pa nga siya kilala, hindi mo pa nga siya na-experience Na-experience na ba natin si Jesus? Kayo lang, wag po kayo sumagot. Tanungin niyo po ang sarili niyo. Na-experience niyo po ba siya? Naranasan niyo po ba siya? O okay lang, nandito kayo. At sikapin po natin makilala pa so we can defend our faith. Bakit mo pinaniniwalaan ang iyong pinaniniwalaan? Bakit? Ano ba yung mga pinaniniwalaan mo? Alam mo ba na bakit natin kailangang maligtas? Ano ba yung salvation? Ano ba yung repentance? Ano ba yung worship? Na itataas mo ba ang kamay mo pag nag-worship ka sa Panginoon? Baka hindi mo magawa yan kasi hindi mo pa kilala ng maigi si Jesus o hindi mo pa siya nararanasan. Alam niyo ba, may biyaya din ang pagtaas ng kamay sa ating puso. Next time, didiscuss ko po natin yan. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, ready po, samahan niyo ako, ready, go. Therefore, encourage one another and build each other up just as you are doing. Okay, paano mo mai-encourage ang kapatid mo, yung nakakaranas ng down na down, kung ikaw mismo hindi mo nararanasan yun? Di ba? No? Paano po sa Galatians 6:2, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. No? Paano mo mai-encourage ang kapatid mo kung lugmok na lugmok siya? Baka mas malalim pa ang experience niya kaysa sa iyo. Kaya minsan po yung encourage niyo ang mga kapatiran, hindi mo magawang encourage. Para bang hindi mo hindi ka nagkakaroon ng apathy, ng simpatya sa kanya kasi nga hindi mo alam yung nararanasan niya kasi hindi mo naranasan yun. Hindi mo maipakilala si Jesus. Kapatid, ang babaw, napakababaw ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, a shared hope is a common goal that brings people together. So, pag nag-share ka ng hope, yung hope para siyang glue na magdidikit-dikit kayo lahat. Kasi meron kayong parehong karanasan, may parehong kayong pagkatuto, may pareho kayong pagkakilanlan sa Panginoon. Oo nga, alam mo, nung naranasan ko yan, alam mo, kapatid, alam mo, yung tunay na Kristiyano nakakilala sa Panginoon, iyakin siya. Iyakin. Ewan ko po, naging iyakin ba kayo nung kayo naging Kristiyano? Kasi naranasan nyo ang kabutihan ng Panginoon. Naranasan natin ang katapatan ng Panginoon. No? Kaya napakagandang tingnan. No? Ako, I'm blessed with the laurel as they lead in worship. Talagang, na si Sister Annie, pag bumibirit na siya, sabi ko, wow! No, hindi ko po siya tinataas. Yung sinasamahan ng anghel, ang buhay, subukan niyo pong mag-worship pag pinakakanta sila ng Panginoon kasi yung Holy Spirit sinasamahan ng tugtugan natin. Kaya palakpakan po natin ang worship team. Hallelujah. Praise the Lord. No, gumagaan ng anumang mabigat. Okay, sabi dito, pag nag-share tayo ng hope, dapat naranasan mo, kapatid, alam mo, kasi yung naglugmok na kapatiran, pag sineran siya ng isang totoong Kristiyano na karanas ng Panginoon, may dating Tama po ba? May dating talaga. Nag-iiyakan pa kayong parang, sabi nga, para kayong engot, para kayong, di bali na kami parang engot kasi naranasan namin ng Diyos. Di ba, ang sabi ng Panginoon, ang nakaka-experience ng presensya ng Diyos, parang kakaiba siya. Di ba? Parang baliw. I don't care na maging baliw ako dahil sa Panginoon.
No? Huwag kayong mahiyang umiyak. Pour out your heart during worship kasi mararamdaman nyo ang presensya ng Panginoon. So, yung pag-share po ng hope, napakahalaga na meron kayong intellectual knowledge ka Panginoon, naranasan mo siya, at gumagalaw siya sa inyong buhay. Sabi nga po, okay, ang shared hope is characterized by unity and solidarity, mutual encouragement, shared values and purpose, collective expectation, and better future. Pag nagsishare po yung hope natin, di ba, hayaan mo, magtutulungan tayo, hayaan mo, ganito ang gagawin natin. Nakakabuo kayo ng isang desisyon, di ba? Hayaan mo, magagandahin lagi natin yan. Hayaan mo, ipapanalangin ka namin. Yung nagko-connect kayo, alam niyo yung magnet, di ba? Ang isang magnet, wala yung, pag mag-isa lang siya. Pero subukan mo yung magnet na andyan dyan, no? Ilagay mo sa ilalim ng papel, sumasayaw-sayaw yan. Bakit daw, kasi anak ko P6 teacher siya, anak, bakit nasayaw? Mami, naghahanap siya ng katulad niya. Kaya dito, pag andito yung magnet, kahit malayo siya, di ba, nagdidikit, dapat maging magnet tayo. No, maging magnet tayo sa bawat isa. Huwag nating hindi ka na umaatin. Alamin mo, sister, pinapanalangin kita, bakit hindi ka na nakaka-attend? Baka kailangan niya ng panalangin. Baka walang pamasahe. O baka sobra ng piso o ng bariya. Abutan mo. Napakaganda ng GCash, ano? Sister, wala akong ito, sister, GCash. Po, you share your GCash. No? Huwag po tayong maramot. Because we cannot outgive God. Kaya, meron nung kamukhat ko, ate, pahingin ang pambiling 1 kilong bigas. 10 taon na tayo hindi nagkikita. Asan ka pa? Andi dito ako sa Jensen. Wala kasi ako. Wala pa yung nanay ko. Wala pang ganyan. Pagkano kailangan mo? 300 lang. Pambili lang ulam, bigas. Diyos ko, Mariosep. Usually, walang laman ng GCash ko, Lord. Walang laman ng GCash ko. Apa nakita ko, merong 500. 300 lang, ate, please. Nasa Jensen. O sige, ito 400. Diyos ko, alam mo, hindi siya mananampalataya. Sobrang, alam niya, praise the Lord. Bakit ka nag-praise the Lord? Anong Lord? Hindi, praise the Lord. Yung Panginoon mo, di ba? Binigyan ako ng 400, 300 lang. Hindi ko po tinataas ang sarili ko. Pag may GCash kayo, pag may pinaalala sa iyo ang Panginoon, bigyan mo. Baka walang pagkain, walang pamasahe, walang ano paman. No? Yung alam niyo mo ba, na, hindi po sikreto ang aking buhay sa inyo. No? Mahirap ang maging mahirap. Masakit ang maging mahirap. Nung mahirap pa, hindi ako mayaman po. Nung 7 kaming magkakapatid, mayaman yung mga pinsang ko. Naiinggit ako sa hotdog. Pero hindi ako nakakatikim ng hotdog. Opo talaga. Pero parang, yung panahon ng 1960s, 70s, mayayaman na atang kumakain ng hotdog. So nilulutuan sila. Tati silip-silil pa lang ako doon. Tapos ang ginagawa ng mama ko, nagkakatulong ang mama ko sa tiya ko, binibigyan siya ng hotdog ng tiya ko. Ayaw ipakita Ilocano yung aking tiyo. Napakadamot. Kasi may restaurant siya. No, hindi lahat ng Ilocano madamot. May restaurant siya. Bilang kasi yan, di ba, Ate Beth? Binibilang pala yung nasa rep. Yung tiya ko, kukupit ng hotdog para ibigay sa mama ko. Uuwi ang mama ko, may 7 hotdog. Tag-isa kaming hotdog. Maraming kanin. Tatabunan namin doon sa ilalim ng kanin. Pipira sa braso, nanamnamin namin yung hotdog. Alam nyo, mahirap ang maging mahirap. Kaya pag meron kayong kamag-anak na mahirap, huwag kayong madamot. Mga kapatid, mahirap ang maging mahirap. Ito po naranasan ko. Kaya po pag minsan sinasadya kong mag-jeep, sa silang. Kaya ngayon kahapon yung mapapanis na ulam, sabi ko, Pastora, dalhin natin to. Baka mayroong kakatok sa bintana, bigay natin ng pagkain kaysa pera. Walang nanghingi. Kaya po, talaga pong, yung magkaroon kayo ng simpatya sa kamag-anak o mahirap na kapitbahay. No? Mahirap na kapitbahay. Ngayon, kung hindi nyo naranasan,
ang hope, hindi nyo naranasan ang Panginoon, how will you share hope? Kaya nga mga kapatid, kilalanin nyo si Jesus. Kilalanin nyo si Jesus. At kayo ay magiging matagumpay. Then, ano pa po? Bilang Kristiyano, Christian hope is communal and not individualistic. Ito po ay grupo. Ang hope po ay tinawag tayo ng Panginoon to hope. Para tayong magnet, magdikit-dikit tayo, marami tayong magagawa. No? Hindi, ako, pangarap ko ng ganito, pangarap ko na ganito, yung pangarap ko. Hindi, pinayayaman ka ni Lord dahil may purpose, mga kapatid. May purpose. May purpose po. May purpose ang kayawanan. Kasi imagine, pag namatay ka, ganito lang naman lupa ang kailangan mo. Ganito kalapad na taol, o 6 feet na lupa. Bakit ekta-ektarya ang lupa mo? Ang laki-laki ng bahay mo. Eh, yung kwarto mo nga, kaliit-liit. O, pag susunugin pala, no, ano yung tawag doon? Eh, kikremate ka, ganun lang kalaki. Kapatid, alam mo minsan, habang naglilinis ako ng bahay, pag nag-rapture, pinoblema ko tuloy. Hindi malaki ang bahay ko, maliit lang po siya. Papa, kanino kayo mapupuntang bahay ko pag nag-rapture? Nag-worry tuloy, hindi, bahala na yan. May kapilihan po ako minsan. Teka, sasabihin ko sa pinsan ko, pag nag-rapture, sa'yo na ang bahay ko. Diyos ko, nirebuke ako ng Diyos. Gusto mong maiwan mo yung pinsan mo? Tingnan nyo, pag talaga po natawa ako, Lord, I'm sorry, kailangan ko pala siyang sharean. No, nagkakaproblema tuloy tayo. Yung aking investment, kaninong mapupunta yun? Gamitin na natin. Hindi ko naman po sabihin, maging pulubi kayo. Hindi po. Pinasasagana tayo ng Panginoon para i-share. Huwag nyo naman ubusin. Kailangan maipamana din kayo sa inyong mga anak. Ibig sabihin, pag nasobra na, hindi na sa iyo yun. Pag sobra na, hindi na sa atin yun. Ipamigay natin dahil magra-rapture na. Anytime. Okay. Open po ang lahat. Lahat po tayo open. So, hope is communal. Hope is not individualistic. Walang Kristiyanong madamot. Amen ba? Amen. Sabi nyo nga, hindi ako madamot. Amen. Ang sabi sa Hebrews 10:24-25. Sabi po, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more you see the day approaching. Sabi, you are spurred. Ano ibig sabihin nun? Sabi po ni spurred means to be motivated to take action. So sabi dito, let us consider how we may spur one another. Paano natin may encourage ang bawat isa na gumawa ng action? No? Open by something or someone. It is like getting a boost of energy or inspiration to move forward or achieve something. Encourage po daw natin ng bawat isa na gumawa ng mabuti. Kasi ang design natin ay gumawa ng mabuti. We are in a habit of doing good things, excited in church activities. Encourage nyo po ng paggawa ng mabuti dahil ang disenyo natin ay gumawa ng mabuti. Tandaan nyo ha, sabi mo, ang disenyo ko ay gumawa ng mabuti. Amen. Okay, nagyayaya ka ba lagi na gumawa ng mabuti? Pag may kapatiran na, uy, ganyan, kapatid, hindi mo design ang gumawa ng bad. You are designed to do good. Okay? Okay, at isa pa, hindi mo gusto lagi mag-isa. Lagi kang excited para sa iba. Diba? Lagi tayong excited na pumunta sa gawain ng Panginoon. Okay, next po, paano yung shared life? Ito po ang halimbawa ng early believers, shared everything they had. Okay, dahan-dahan lang po dahil hindi ko po sinasabing benta nyo lahat ng property nyo. Okay? Pero po ginawa po ito sa Acts chapter 2 verse 44-47. Sabi diyan, all the believers were together, ready, go. Were together and have everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need.
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kaya nag-boom ang iglesia noon nung after ng Pentecostal. Kasi nung natouch sila ng Holy Spirit, yung mayayaman na converts, binenta nila ang kanilang mga property and possession. Tapos ipinamudmod nila sa mahihirap. Hindi ko po sinasabi na yun ang gawin ninyo. But as the Spirit leads, bahala po kayo doon. Pero hindi ko po sinasabi. Okay? Sabi po dito, at dahil sa kanilang pagmudmod nila ng kanilang kayamanan sa mahihirap, dumami ng dumami ang mga members ng iglesia. Ngayon po, in some form, pwede po nating magawa yan sa ating iglesia. Okay? Halimbawa po, yung sinishare po natin yung kabutihan, nagsishare po tayo ng good news, nagsishare po tayo ng magandang balita, o yung sa kagandahang loob mo, ba, marami kang, malaki ang 13-month pay mo, no? Ba, lumakad ka lang dyan. Ang ginagawa po, yung bumili kayo ng yelo, yung plastic ng yelo, lagyan nyo ng candy, sa mga ganyan, bigay nyo sa mga batang mahihirap. Huwag sa mayayaman dahil hindi nila kailangan yan. Yung i-share nyo po ang inyong, kung anong meron kayo, no? Kung 6 months nyo nang hindi gamit, i-share nyo na. No? Tapos po, maraming nagpapasalamat sa Diyos. You know, even believers, matututo silang magpasalamat sa Diyos dahil sa iyo, dahil sa atin. No? Andi dito na tayo, andi dito na ba kayo sa stage na okay lang, basta magbibigay ako, sabi ni Lord, magbigay, mag-share. Ando doon na ba kayo sa stage na yon? O kayo ando doon pa sa accumulation stage? Na meron na, nag-accumulate pa, nag-iipon pa na nag-iipon. Anong meron tayo na pwede mo nang isuko sa Diyos para magamit ng iba? Okay? Anong meron na tayo na madadala natin sa langit? Anong meron ka dito na pag-aari mo na madadala mo sa langit? Anong meron po kayo na pwede nating dalhin sa langit? Wala. O di, mag-share na tayo ng no? Ayusin mo na at mag-share na tayo sa iba. Lalo na po itong panahon na ito, this is the season for sharing. Okay. So ano pa? Shared hope. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Sabi sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Alam mo na nalugmok sa kahirapan yung kapatiran mo, masayang-masaya ka pa. Huwag ka namang ganun, no? Sabi nga, lumuha ka sa kapatirang lumuluha, no? Yung bang, alam nyo ba, minsan pag malungkot ang kapatiran, tumahimik ka lang, tabihan mo lang siya, tapik-tapikin, hawakan mo ang kamay niya, ganun-ganunin mo, kahit hindi ka magsalita, nagbibigay ka na ng hope sa kanya. Lalo na pag may material na kasama, di ba? Ganun ng tao, wala tayong magagawa. Men are gregarious being. We can't live alone. Hindi tayo mabubuhay ng mag-isa. Isa pa, how we can share our hope. Love proves we belong to Christ. Pag tayo pinagmamahal sa ating kapatiran, ang sabi niyan, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Hindi ka disciple ni Jesus kung hindi ka marunong magmahal. And you cannot love without giving. Totoo ba yon? Hindi tayo magmamahal. Hindi tayo nagmamahal kung wala tayong isinishare. So, how we give back hope? Paano natin na ibabalik ang hope? Speak life and encourage daily. In Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. In Hebrews 3:13, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that no one you may be hardened by sin's deceitfulness. So, yan po ang utos sa atin ng Panginoon. Speak life and encourage daily. Ako po, na-rebuke ako nung pastor ko noon because I have a very sharp tongue. Pag nakita kong pulayan, pulayan. Pag pag dilaw yan, dilaw yan. Yung bang,
walang filter ang bibig ko. Ang pangit mo naman, hindi bagay sa iyo yan. Ano ka ba, patay gutom? Ang kain ka ng kain sa church, hindi ka nga nagbibigay. Ganun po ako, bad. So bad. Kung si Beverly, nananambunot yan, ako po, yung sabi ng mama ko, yung bibig mo, kung may panusok yan, patay na ang mga kapatid mo at kapitbahay. I have a very sharp tongue. Kaya, sinuko ko yan sa Panginoon. Still, minsan lumalabas pa rin, pero sabi ko, Lord, every day I continue my tongue. No? Ay, ganun nata ang Bisaya, no, Arnie? No? Ang mga Bisaya, ganun. Oo, no? Parang matapang kung magsalita, pero we are loving, no? Ang mga Bisaya, mga loving yan. Okay? So, sabi po, mga kapatid. Okay, next po. Okay, ano pa paano how we can give hope? Pray for one another and do good and share. Paulit-ulit po. Therefore, ito po. Ito, ready, go. Amen. Alam niyo ba, halimbawa naka-offend kayo ng kapatiran, alam niyo yun eh. Huwag niyo sabihin hindi niyo alam, lalo na kung sinadya mo, intentional mo siyang pinaringgan, alam mo yun ng espiritu mo na may nasaktan kang kapatiran. At ewan ko kung matatahimik ka. Kung hindi ka matahimik, puntahan mo, i-text mo, sorry sister, hindi ko sinasadya. Kung nasaktan ka, alam mo, sister, nasaktan naman ako sa sinabi mo, pero pinatatawad kita. At pag may nag-text sa inyo, mag-sorry ka. No, mag-sorry ka, ganyan po, no? Kahit po sa, sa relasyong mag-asawa, magkapatid, magkaibigan, magjowa, or whatever, alam mo kung nakakasakit ka, huwag mong sabihin hindi. Diba? Ngayon, kung hindi naman, kung ikaw naman yung nasaktan, magsabi ka din. Kasi nagkakasala ka din. Baka yung kapatid mong yun ay manhid talaga at hindi alam yung ginagawa niya para magsisi siya. Ito po yung ibig sabihin nito. No? Confess your sins to one another. But do it with love. No? Paano nakasala siya sa iyo, na-offend ka, hindi niya pala alam yun kasi ugali niya yun. Lalo na kung natagpuan niyo ako noon. Ganun po ako, no? So, sabi, you confess to one another para mayroong healing. No? Kasi ganito yan, pag naggagalit ka sa church, yan, tumitigas ang liig. Alam nyo ba, nakakatigas ng liig yun? Opo, nakakatigas ng liig yung na-offend ka. Kasi ayaw mo, ni masalubong, ayaw mo ayaw mo siyang tingnan sa mata. Pareho kayong nagkakasala. Kung hindi niya talaga alam na nainis siya sa'yo, ikaw lang ang nagdadala. Ikaw ay ginapos mo yung sarili mo. Kaya, sorry kapatid, alam mo, nagalit ako sa iyo. Uy, bakit naman? Sabihin mo. I-confess, then you close the issue, mag-pray kayo at magpatawaran. Ganyan po ang i-exercise natin sa ating iglesia. Sabi dito in Hebrews 13:16, and do not forget to do good and share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Sabi po dito, let's pray one another. Pag nag-disclose tayo, dito po ba namin nagsusulat pa ng prayer request? Pag nag-disclose sa iyo ang kapatiran, huwag mo ikwento. Huwag nating ikwento. Sister, pray over mo nga ako. Ano yan, sister? Gustong-gusto mong marinig. Kasi ganyan. Ay, naku. Uy, pagpunta ka sa kapatiran. Uy, ipag-pray nga natin si ano. Kasi ganyan. Ha? O sister, ipag-pray nga natin si ano kasi, ikaw lang sinabihan yung buong nalaman na ipag-pray mo daw kunwari. No? Walang ganyan dito. I'm pretty sure of that. Wala pong ganito sa atin. Naniniwala ako dyan. No? So ganito po, pag may pinagkatiwalang sikreto, huwag mo nang ibulgar. Sasabihin mo, pray tayo. Sa ibang church po yon, sa Mars. Sabi nga niya, pag-pray mo nga kasi ganyan. Sabi niya, ganito ba? Uy, sister, halika nga. Diba sabi, mag-share tayo ng prayer. 2 nananalangin, mas matibay. O sige, ano yung pag-pray natin? Si Ruben. Si Ruben kasi, ganun ba? O teka muna, sabi kasi, 2 or 3 is better than 1. Kinuwento mo na sa 3. Sus, nakakatuwa pero totoo. Mabuti na lang wala po yan dito. I promise. Okay? Okay.
Ang pagsishare ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Okay? Pag may ginawa tayo na mabuti sa kapatiran, huwag mo nang i-broadcast para magsamahan kanya. Ipag-pray mo na lang mag-isa. Huwag alisan ng dangal ang kapatid na tinulungan. Di ito nakakalugod sa Ama at sa langit. Halimbawa naman po, sister, pahingin naman po ng pambiling bigas kasi wala pa siyang asawa ko, nasa ano pa, bla bla bla. Uy, naku, si kapatid nag-text sa akin, wala pa pala si asawa niya nang hingi na pambiling bigas. Binigyan ko nga ng 50 pesos. No? Pinagmalaki mo pang nagbigay ka. Pinagmalaki pa nung ibang member ng ibang church na nagbigay siya, tumulong siya sa kapwa. No? Kasi po, pag tumulong tayo sa ating kapwa, tas ipinamalita natin, hinubaran mo siya ng dangal. Hindi. Lalo na pag nalaman nung tinulungan mo na ipinamalita niya. Naintindihan niyo po ako, masakit sa loob ang maging mahirap. No? Hiningan mo, pinagkatiwalan mo, pautang naman ng pambiling bigas. Alam mo si kapatid ng utang, walang pambigas. Kinuwento mo ba? Tapos nakarating sa kanya, uy, kinuwento, nangutang ka pala kay Tekla. O Diyos ko, wag ka nang mangungutang at kinuwento sa akin. Di, kung ano naglalakad sa loob, sa harap ng bahay mo, nakakatawa to, pero totoo. No? Diyos ko, sobrang nangyayari, inalisan mo na ng dangal. Wala ka ng regalo sa Diyos. Wala ka ng regalo. Kaya nga sabi, pag gagawa ang kanang kamay mo, huwag mong nang ikwento sa kaliwang kamay mo. Do it in secret. No? Alam niyo po, ang mahirap bahalan ang Diyos. Huwag mo ipaalam sa kaliwang. Pag nagbigay ka sa kapwa, may utang sa iyo ang Diyos. Okay? Ito po ang ganda nitong verse na ito. Last na po ito. Sa Proverbs 19:17, all together, let's read. Ready? Go! Ay! Proverbs. Ayan na po. Okay. Proverbs 19:17. Hindi ata ano ni Pastora yung latest. Okay, ganito na lang kapatid. Ang sabi sa Proverbs 19:17, He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for his deed. Sabi nito, ang mabuti, ang tumutulong sa mahirap nagpapautang sa Diyos. At ang Diyos ang magbabayad sa pinautang mo sa mahirap. Okay? Pag nagtumulong ka sa mahirap, nagpahiram ka, at hindi mo inaasahang babayaran ka dahil gutom siya, may utang sa iyo ang Diyos. At ang Diyos ay masaganang magbayad. Kaya mo bang tanggapin yung bayad ng Diyos? Hindi mo matatanggap yun. Hanggang sa susunod na generation mo. Okay? Kaya kapatid, pag nagpautang ka sa mahirap, nagpapautang ka sa Diyos. Ngayon, ang sabi din sa Bible, pag may nanghiram sa'yo ng balabal at hindi binalik sa'yo, huwag mong nang hingin. Naintindihan nyo yon? Pag may namigay sa inyo, may utang sa inyo at hindi niya na kayang magbayad, huwag mong nang, magbayad ka ng utang, magbayad ka. Hello? Yung pinautang mo, hindi yan galing sa iyo. Hindi yan galing sa iyo, Anita. Kaya, ang Diyos, pag nagbayad ang Diyos, wala kang sukat kalalagyan. Sabi nga po dito, ituloy natin, hindi rin po ito nailagay. Sabi rin po sa sa Awit 37 verse 25, sabi ni King David, I was young and now I am old, yet I have never seen a righteous forsaken, even his children begging bread. Simula nung bata ako at ngayon ako'y matanda na, hindi ko nakitang pinabayaan ng Diyos ang matuwid, kahit ang kanyang anak at mga apo-apo mamamalimos. Ganyan magbayad ang Diyos pag nagpautang ka sa mahirap, pag tumulong ka sa mahirap. Amen? Sabihin nyo nga, amen. Okay? Kaya po, you shared your life. When you share your life, you share your bulsa. Totoo yan. Kasi minsan sabi ng isang Kristiyano, ayoko nga mag-fellowship dyan sa mga mahihirap. Hindi, mahal ko sila. Pero ang mahirap kasi pag nakasama mo at alam niyang may konti kang kabuhayan, uutangan ka ng uutangan. Totoo po yun. Totoo naman. Totoo yun. Pero sabi mo, sister, ayusin mo ang puso mo.
Pag nandiyan ka sa kalipunan ng mahihirap at may lumapit sa'yo, bigyan mo kung meron ka namang magbibigay. Kung hindi siya magbabayad, huwag mo nang sundan ng kasisigil. Kasi hindi naman yan mangungutang kung may pera. Kung marami ka bang pera, mangungutang ka? Hindi. Kaya po ang nangungutang, kailangan niya lang. Lalo po ang mga mahihirap, talagang huwag niyong sisingilin. Hayaan niyo ang Diyos ang magbayad sa inyo. Okay, last po. Okay? Hope in action. Okay, paano natin, ito naman po, sa learning, sharing na tayo, yun naman natutunan tayo. Be a light in the darkness, alam na po natin yan. Second, comfort others with comfort God gave you. Kung ano yung comfort na natanggap natin, yun din ang ibigay natin. Huwag pong magsisisi. Ganito, alam mo kapatid, kasi ganyan. Kasi ikaw, tamad ka. Kasi ikaw, nag-asawa ka ng lasinggero. Huwag yun ang ganunin pag may lumapit. Alam niya na po yan for sure. Sa sarili niya na nagkamali siya. Yung ang pusong mabait. Marami ditong mayayaman na kapatiran. Napakababait po nila. Well, hindi ko po sinasabing lapitan niyo sila, ha? Okay? Huwag po. Kilala niyo na yung huwag niyo pong samantalahin ang kabutihan. Pero, pwede niyo silang lapitan kung walang-wala na. Mababait po yan. Okay? Sabi, comfort others with comfort God gave you. Okay? Sabi nga, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and God of all comfort. Tingnan nyo, ha? Our Father is the Father of compassion. Siya ay ang Ama na maawain. Dahil siya ang ating Ama, dapat maawain din tayo at nang walang panunumbat. Our Father is a God of comfort. Dahil anak niya tayo, tayo daw din ay comfort ng iba. Who comforts us in all our troubles so we can comfort those in any trouble and with the comfort we ourselves receive from God. So, our pocket is not empty now. Nakatanggap tayo ng comfort, nakatanggap tayo ng blessing, so may isi-share na tayo na hope sa ating mga kapatiran. Then, let your hope point others to Christ. Hayaan mo na ang iyong pag-asa ay mag-aakay sa kino-comfort mo papunta kay Jesus. Diba? Sabi, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So, yung nabigyan nyo ng hope, ituro nyo sa ang author ng hope. Alam mo, ito ha, si Jesus, binigyan niya rin ako ng pag-asa. Yung pag-asa ngayon, hindi niya ako binugo. Tulungan kita na makilala mo si Jesus. I-lead nyo yung tao. Huwag lang pong tutulungan. Kundi i-lead nyo siya na makilala niya the person of hope in the person of Jesus Christ. Okay? So, natutunan po natin ngayon na ang utak natin is wired to hope. Na-activate ang ating utak. Bumabata tayo, tumatalino tayo pag may hope. Kasi yung dopamine pathway, ang muscle niyan, ang heart niyan, magiging excited ka, magiging masaya ka because of that hope. So, ang sabi po dito, tingnan niyo po ito. In my conclusion, ito po. Okay? Nasaan na po tayo? Ang conclusion natin, hindi pa yan. Wala kapatid, hindi na ipo-forward. Okay? Sabi po dito, ang conclusion is, hope is powerful when it is shared. No? Talagang dinamita yan, no? Pag na-share natin ng hope, sisigla ang lahat, magiging masigasig ang lahat. Okay? So then, God calls us to live a shared hope and a shared life. Then, 3, God created our brains are biologically equipped to hope. Ginawa ni Lord yan, no? Hope isn't just a feeling or a spiritual idea. Hope is a brain function, no? It activates specific parts of the brain. So, when we hope, we increase our dopamine and make us act.
Okay? So our brains is biologically equipped to hope. Hope isn't just a feeling. Tandaan nyo, hindi lang feeling ang hope, kundi ito ay ginagawa ito sa utak. Sabi nga sa Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Yung nag-promise sa atin, hindi niya tayo bibiguin. Okay? Hindi siya magbibigo. Kasabi niya nga, ang salita ng Diyos ay parang ulan. Bubuhos ito para diligan ang mga halaman. So ang salita ng Diyos, kung ano ang purpose mo, sa paglapit mo sa Kanya, mangyayari yon. Okay? Ano pa ho yung kahulihan dyan? Okay? Alright, hindi na ilagay. Okay? Ito kaya. Okay, ito na lang po. Giving back hope. So, okay, sabi po dito, ayaw lumabas. Giving back hope, sabi dito, giving back hope, we need to hope to activate our brain. A shared hope, a shared life, keep dementia and Alzheimer's away. Praise the Lord for the reading of His Word. Let's pray. Sino ayaw magka-dementia at Alzheimer's, keep on hoping. Kahit 85, 86 years old ka na, mangarap, mangarap, at mangarap. Let's pray. Dakilang Diyos, dakilang Ama, ang aming buhay na pag-asa. Salamat, Panginoong Hesus, dahil sa mundong ito, may pag-asa kami. At Lord, sinabi mo rin sa mundong ito na marami kaming kapighatian, maraming lungkot, maraming kulang, maraming wala. Pero ikaw ang kapupunan yon, Jesus, dahil ang pangalan mo, you are the great I am. Kung ano man ang pangangailangan namin, kung ano ang gusto namin, ang pangarap namin, ikaw yon. At salamat kay Jesus, salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagbibigay buhay, nagbibigay ng pag-asa sa amin. Lord, basbasan mo po ang aking mga kapatid at hayaan mo ang iyong salita ay tuminim ng malalim sa aming puso, sa aming kaluluwa at espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.